Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin itong reklamo ngayon kay Romualdez. Makukulong na nga ba ang Speaker ng House of Representatives? So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat, guys? Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright, umiinit po yung bakbakan, digmaan ngayon ng politika sa ating bansa, no? Talagang masyado pong maingay habang papalapit ang eleksyon sa 2025. Anyway, bago natin umpisahan yan, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, at nais nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, i-click nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to ngayon din. Okay? Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all para syempre lagi kayong updated, hindi lamang po sa mga issues ng ating bansa, kundi maging yung mga pandaigdigang balita. Dahil dito lamang po yan sa Sangkay Dyan ina-upload. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto kasi ang balita ngayon mga sangkay. Masyado pong maingay, no? Itong mga balita ngayon sa Pilipinas pagdating po sa politika. Abay, si House Speaker Romualdez ay sinampahan daw po ng reklamo. Oh, makukulong na nga ba siya mga sangkay? Ano ba ang meron? So, panoorin natin to. 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sinampang reklamo kay House Speaker Martin Romualdez at tatlo pang mambabata sa Office of the Ombudsman. Okay. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, may kaugnayan sa mga blanco sa 2025 National Budget BICAM Report. Ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Kimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan nung mga blanco doon sa BICAM report. So sa BICAM pala ito mga sangkay. So sabi pa nga, yung mga blanco na yun ay sa BICAM lang, wala po siya sa GAA. Sa GAA kasi kompleto sa recados na eh. Diba? Kompleto na po yung numero doon mga sangkay sa BICAM. Kaya nga lang, masyado pong mahina ito eh. Pero malay po natin makalusot. No? Malay natin makalusot mga sangkay yung kanilang reklamo. Pero nagkakaalaman to kasi pag nagsalita na po ang Supreme Court, since nag-file po doon si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Ng reklamo patungkol po dito sa sinasabi nila unconstitutional budget daw po ng 2025 dahil nga daw po may mga blanco yung BICAM, mga sangkay. So, tingnan natin kung ano ang tatakbuhin na ito. Pero may mga sinasabi din po ang iba na ito daw po ay diversionary tactic lamang para po sa impeachment ni VP Sara. Well, kanya-kanyang opinion yan, mga sangkay. So, tingnan po muna natin itong balita. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Attorney Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch. So, talagang solid DDS yung mga nag-file, no? Ano to, mga sangkay, masyado po itong masalimuot. Itong ganitong klaseng problema ng kabilaang panig ngayon. Kaya tayo, huwag kayo masyadong papaapekto, ha? Huwag kayo makikipagbardagulan sa comment. Pabayaan nyo yung mga sangkay. Kasi, alam nyo, mas stress lang po kayo sa mga nangyayaring ito. Pabayaan natin sila kasi matira-matibay ito. Tingnan natin kung sino talaga yung mananalo. At si retired Brigadier General Virgilio Garcia ang sinampang reklamo paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Okay. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. Okay. Sa final kasi, meron na po mga sangkay. So, hindi po yan maitatanggi. Kaya ang tutok nila ngayon sa BICAM. Ginagawa po nilang intriga yan. Pero tingnan natin kung lulusot. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga
ng mga blanco na nilagyan ng amount. Mhm. Rafi, sinusubukan pa nating makuha ang panig ng mga inirereklamo. Rafi? Maraming Okay. So ito, tingnan po natin yung isa sa balita din tungkol dyan mga sangkay. Asan na ba yun? Ayan, ito. Kasi ayon po kasi dito, reklamo daw po kay Romualdez, paglilihis lamang po sa impeachment na issue kay VP Sara. Kayo ba ay naniniwala dyan mga sangkay? Umiinit po yung no? Umiinit po yung bakbakan ng dalawang magkabilaang panig. So, tingnan po natin. Tinuligsa ng ilang House leaders ang planong pagsasampa ng criminal complaints laban kina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Saldico at House Majority Leader sa Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Kaugnay ito ng nasa 241 billion pesos na halaga umano ng insertions o isiningit sa 2025 national budget. Wala umanong basehan ng mga ito at obvious na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Gate pa nito, huwag gawing panakipbuta si Speaker Romualdez para takasan umano ang pananagutan. Okay, so yan po yung mga nila ngayon. Kabilang kampo naman ito mga sangkay. Sa pahayag naman ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, target umano ngayon si Speaker Romualdez para pahinain ang kaso laban kay VP Duterte. Kahina-hinala rin umano ang hakbang kasunod ng endorsement ng impeachment complaints sa Senado. Malinaw anyang diversionary tactic ito. Complainant sa reklamo laban kina House Speaker Romualdez, Representatives Ko at Okay, well, tingnan natin mga sangkay kung uubra yan, kung talagang kakayanin po ng kabilang kampo ito. Ngayon, nagpo-file ng reklamo pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang laban mga sangkay. Makukulong na ang speaker. Ako, hindi naman ako supporter ni Romualdez. Ayoko nga dyan mga sangkay. Pero siyempre, magkakaalaman talaga to kung ano po yung totoong pakay, kung ito nga ba ay diversionary tactic lang or talagang may basihan ng kanilang reklamo. Dalipe ang Citizens Crime Watch House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee Okay? at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong Di lahat eh. Mali yung sabihin na lahat kasi lahat ng mga senador at mga congressman, mga sangkay, maliban sa mga DDS, nagkaisa sila eh. 'Di ba? Doon sila Grace po. Sila lahat na po mga sangkay, kahit yung mga Cayetano nandun. So, mali po yung sinasabi actually mga sangkay ito, list po ito sa kalokohan po 'yan. Nasasabihin nagulat silang lahat. Sila lamang po ang nagulat siguro. Mga DDS actually, drama na lamang po yung gulat na 'yan kasi doon po sa GAA kumpleto na po doon yung number, mga sangkay. Ang pinaninindigan na lamang po nila, yung sa BICAM. Pero siyempre, sige, may karapatan naman lahat na magreklamo. Nasa bansa tayo na malaya ang kahit na sino. in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Oh, di ba? Kumpleto na. So wala na pong problema doon. Nakita po ni PB. Nagsalita mismo ang Pangulo, di ba? Sabi niya, inaral niyang mabuti. Pero ngayon mga sangkay, syempre, intriga po yan eh. Bahagi po yan ng propaganda. Kaya tayo mga Pinoy, dapat marunong tayo mag-isip, ha? Itinatanggi naman ng mga ito na dahil sa political war sa pagitan ng mga Duterte at Marcoses ang kanilang hakbang. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Alam niyo, naalala ko si Alvarez dati nung trinidor niya rin po yung di ba? Mga sangkay, yung
sila PRRD. Kinalaban niya sa PRRD noon, mga sangkay. Nung time po na, yung time na natanggal na po siya bilang speaker ng House of Representatives. Pero ngayon, nagbalik loob, no? At ito na po yung eksena niya. Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Okay. Hiwalay po natin yung politika dito. Kalokohan po yan. Wala yung politika. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyayari. O, sige. Wala po kaming pakialam sa politika. Nako, nako. Wag nga kami. Kasama tong mga to dun sa maisog, di ba? Ay, nako po. Alam nyo, tayo mga Pilipino, minsan nauuto pa naman tayo sa mga ganitong klaseng kalokohan ng mga politiko. Wag muna. Sabi niya, wala tayong pakialam doon sa politika sa awayan. Itong mga sangkay, sila po yung nandun sa mga maisog rally, di ba? Nagsasalita, sila po yung nangihikayat na mag-aklas ang lahat ng mga Pilipino laban sa pamahalaan. Guys, nulokohan tayo dito eh. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. O sige, tingnan natin mga sangkay kung hanggang saan naabot yan. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag noong nakalipas na buwan na may mga blankong items umano sa niratipikahang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema sina Congressman Ungab. Iyon ang sinasabi natin. Magkakaalaman to sa Korte Suprema kasi pag doon, tinabla to at binasura mga sangkay, ibig sabihin, kahit po yung doon sa ombudsman, nilaglag na rin po. Former Executive Secretary at Senatorial Aspirant Vic Rodriguez at iba pa upang hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Rosa Licoz. Politika to mga sangkay. Kayo na lang po ang mag-isip kung kanino kayo pumapanig. Basta masasabi ko lang, huwag tayong papaapekto ha. Itong mga politikong to na nag-aaway-away. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube pagkatapos niyo pong mapanood ang vlog natin ngayon. Then, kapag nakita niyo na i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Ingat po. God bless everyone.